Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga pamahiin. Dala na rin ng modernong panahon. Kabilang na doon ang magkasintahang sina Flora at Adam. Ngunit tila mapaglaro talaga ang tadhana nang hindi nila pinakinggan ang mga babalang konektado sa pamahiin ng matatanda. Yun ang naging dahilan kaya sila nabalot ng kadiliman at takot. Ano-ano nga ba talaga ang sanhi ng mga kakaibang magaganap sa kanila? Konektado ba ito sa isa sa kanila? Malalagpasan kaya nila ang labang ito? Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang istorya ng magkasintahang bubulabugin ng kanilang bangungot ng nakaraan. Honey, may magandang balita ako sa'yo. Makakalabas ka na today ng hospital. At hindi lang yun, nakakuha na rin ako ng mag-aalaga sa'yo. Mag-aalaga? Hindi ko naman kailangan yun eh. Kailangan. Nasabi ko naman sa'yo sa probinsya na muna tayo. Approved na rin yung pagkadestino ko ron. At dahil lagi akong nasa ospital, kailangan may maiwan kang kasama. Nasa ganoong pag-uusap sila nang may biglang kumatok. Sa pagpasok pa lang niya ay tila nakuha na niya kagad ang loob ni Flora. Hello everyone! Hello world! Kumusta na po ang pakiramdam nyo, my highness? Ayos na ako, pero tawagin mo na lang akong Flora. Ay, sige po, Ma'am Flora. Flora lang. Pag tinawag mo pa akong ma'am, ipatatanggal kita kay Adam. Ay, sorry naman po. Ate Flora na lang po pala. That's better. Siya nga pala si Mocha, ang magiging tagapangalaga at magbabantay sa'yo kapag wala ako, Han. Mukhang magkakasundo naman kami, kaya payag na ako. Parang mabait naman siya at mapagkakatiwalaan eh. Ay, mabuti naman po at nagustuhan niyo ako. Gagalingan ko po sa trabaho. Babantayan at aalagaan ko po kayong mabuti na parang nakatatanda kong kapatid. Hinaan mo ang boses mo. Nasa ospital pa rin tayo. Ay, pasensya na po, Doc. Nasabik lang po ako. Lalo na't ngayon lang din po ako makakarating ng Tagaytay. Balita ko po napakalamig doon. Marami ring masasarap na pagkain. Medyo. Kaya dapat magdala ka ng mga panlamig mo. Nakaready na po ang lahat. Halos lahat po ng long sleeves ko at jacket nakaimpake na. Anong oras po bang release ni Ate Flora? Today din ba, Han? Tumangulang si Adam bago nagpaalam sa mga ito. Nang araw ding yun ay narilis na sa ospital si Flora. Dumiretso na rin sila ng biyahe papuntang Tagaytay. Habang nasa biyahe ay walang ibang ginawa si Mocha kung hindi ang magpatawa. Kaya naman naging magaan ang biyahe nila at hindi nakakabagot. Ngunit sa kalagitnaan ay nakatulog din sina Flora at Mocha. Natatawa na lang si Adam habang nagmamaneho. Ilang oras pa ang lumipas at narating na nila ang lumang mansyon nila Adam. Doon ay sinalubong sila ng matandang caretaker na si Manang Ramona. Nandito na tayo. Wow! Bahay mo po to, Doc? Ang laki! Kahit luma na makikita pa rin ang ganda. Mukhang matibay rin ang pagkakagawa. Sa mga magulang ko ang bahay na yan. Minana nila sa mga ninuno namin. Pero dito ako lumaki at nangarap maging doktor. Mukhang maganda ngang dumito muna tayo. Maganda ang kapaligiran at mukhang sariwa ang hangin. Napapalibutan din ang bahay ng mga halaman at puno. Kaya paniguradong malamig ang simoy ng hangin. Tara na, ipapakilala ko kayo sa caretaker namin. Mabait at maalaga si Manang. Kaya alam kong magiging komportable ka rito, honey. Naunang bumaba si Adam. Pagkababa ay umikot siya sa pwesto ng kanyang nobya para alalayan ito. Kahit pa nga alam niyang nando naman si Mocha. Pagkababa nila ay kaagad na lumapit sa kanila ang caretaker na si Manang Ramona. Masayang binati naman nila ang matanda. Hello po, Manang Ramona. Kamusta na po kayo? Hello po. Kumusta ang biyahe? Nako, paniguradong napagod kayo. Ngumiti si Manang Ramona sa mga ito. Pagkatapos ay sumenyas na pumasok na sila. Masayang sumunod naman sila sa matandang caretaker. Doc, bakit parang mas excited ba sa atin si Manang? Ang lakas din ng boses niya. Ay,
Pasensya na at hindi ko pala nasabi sa inyo. Mahina ang pandinig ni Manang Ramona, kaya malakas ang boses niya kapag nagsasalita. Ganun ba? Pero mukhang malakas pa naman si Manang ah. Huwag ka nang malungkot dahil kahit ganoon ang kalagayan niya, marami siyang talento at masayahin pa. Masarap siya magluto. Siya rin ang nagtanim ng mga namumulaklak na mga halaman dyan sa hardin. At higit sa lahat, siya na ang ikalawa kong ina. O tama na ang paliwanagan. Hinihintay na tayo ni Manang. Arat na! Paniguradong marami mga antigo ang loob ng magandang mansyon na ito. Ay, nasasabik na ako. Para ako nasa lumang panahon. Classic. Baka bigla kang atakihin sa puso ha? Naku, malayo-layo pa naman ang ospital dito. Magkakasabay ang tatlo na sumunod kay Manang Ramona. Bumungad sa kanila ang halimuyak ng napakabangong amoy ng lavender. Sumenyas naman ang matandang babae sa isang parte ng bahay kung saan ay may malaking vase na punong-puno ng lavender. At kaya pala nangangamoy sa buong paligid ang halimuyak nun ay dahil nakapwesto ito kung saan nahahagip ng electric fan. Maaliwalas rin ang buong bahay dahil bukod sa mabango ay napakalinis pa. Kahit ang alikabok ay mahihiyang kumapit sa mga muebles. Dumiretso naman ang magkasintahan sa silid ng doktor para makapagpahinga. Habang si Mocha naman, inihatid sa sarili niyang silid na gagamitin. Kinabukasan ay maagang nagising ang magkasintahan. Ngunit hindi na muna sila bumaba. Magandang umaga, honey. Magandang araw rin sa pinakamagandang babae sa buong mundo. Naku, nang uto ka na naman. Nananaginip ka pa yata eh. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda, pinakamabait, pinakamatalino at pinakamagaling na pintor. Ikaw talaga. Pero alam mo Han, mukhang marami nga akong makukuhang inspirasyon sa bagong tanawing nakikita ko. Napakaganda rito eh. Ibang-iba sa Maynila ang ambience at hangin dito. Isa yan sa purpose ng pananatili natin dito. Kaya mamaya bago ko umuwi galing ospital, dadaan ako sa mall. Bibilhan kita ng maraming canvas. Paniguradong ilang araw lang marami ka nang maipipinta. Salamat Hana. Makakabawi rin ako sa mga araw na hindi ako nakakapagpinta. Ilang buwan na lang magbubukas na ang auction eh. Kaya kailangan may matapos na ako. Kulang pa ang mga naipundar kong paintings. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Isa pa, mahaba pa naman ang oras. Naputol lang ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng katok. Tumayo naman si Adam at binuksan yon. Bumungad sa kanyang harapan ang nakangiting muka ni Manang Ramona. Magandang umaga, Adam. Gising na ba si Flora? Naihanda ko ng almusal. Sige po, susunod na po kami. Makikisuyo na lang po ako kay Mocha para sabay-sabay na tayong mag-almusal na 4. Sige, ako na ang bahala. Pupuntahan ko na siya. Baka napasarap ang kanyang tulog. Salamat po, Manang Ramona. Tumango si Manang Ramona bago ito umalis. Masayang tinungo ng matanda ang silid ni Mocha. Ilang sandali pa ay magkaharap na sila sa hapagkainan. Panay ang puri nila sa mga inihanda at nilutong pagkain ng matandang caretaker. Sarap naman po ng luto nyo, Manang Ramona. Mukhang masisira ang pinakaiingatan kong figure. Masaya akong marinig na nasarapan ka sa luto ko. Sabi ko naman sa inyo, masarap talagang magluto si Manang. Tama ka nga Han, napakasarap ng pagkakagawa ng soup at yung ginisang mga gulay. Naku panalo ang pagkakatimpla, hindi maalat at hindi rin matabang, malinamnam pa. Ay, true lalo ating. Nako, ang mga batang ito, masyadong pinatataba ang aking puso. Maiba pala ako. Honey, gagabihin na ako mamaya ha. Don't worry, Doc. Ako na po ang bahala kay Ate Flora. Aalagaan ko siya ng mabuti. Kung ganun ay dapat na dagdagan ko pa ang baon mo. Maraming salamat po, Manang Ramona. Uy, huwag niyong kalimutan ang oras ng pag-inom niya ng gamot ha. Sigurado kasi ko na kapag sinimula na naman niyang makahawak ng brush, makakalimutan na naman niya ang oras.
Huwag kang maglala, Doc. Ako po ang bahala. Ako pa ba? Huwag ka nang mag-alala, honey. Nandito naman si Mocha eh. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Hindi rin naman ako magugutom. Sigurado akong hindi pababayaan ni Manang Ramona na magutom ako. Tumangu-tango si Manang Ramona. Ganon din si Mocha. Napangiti na lang si Adam. Sapagkat ngayon pa lang ay alam niyang magiging masaya ang pananatili nila roon. Nang matapos na silang kumain ay umalis na siya at nagtungo na sa ospital. Naiwanan naman ang tatlo. Habang naglilinis ng bahay si Manang Ramona ay naglibot naman ang dalawa sa hardin. Nang may makitang magandang lugar si Flora ay nagpasya siyang pumwesto roon at magpinta. Lumipas pa ang mga araw. Laging ganon ang senaryo nila sa lumang mansyon. Mas nakikilala pa nila ang isa't isa. Napalapit na rin sina Mocha at Flora kay Manang Ramona. Isang hapon na maagang nakauwi si Adam ay nadatnan niya ang kanyang nobya na nagpipinta. Honey, Han, ang aga mo naman yata ngayon. maaga akong nag-out. May kailangan kasi kong pag-aralan tungkol sa isang pasyente namin. 3 araw na lang ay sked na ng operation niya. Ganun ba? Magpalit ka na muna bago mo simulan ang gagawin mo. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko at dadalhan kita ng makakain. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko na. Focus ka na lang muna dyan sa ipinipinta mo. Teka, ano ba yung tema ng ginagawa mo ngayon, Han? Simple, beautiful life. Kakaiba yata ang tema mo ngayon. Pero napakalalim ng ibig sabihin. Ang ganda rin ng mga kulay sa painting mo. Nakaka-relax tignan. Parang ramdam ko yung warmness ng paligid. Nasasabik na ako makita ang finale. Naku, Doc. Pangalawa na po yan ni Ate Flora. Ay, kaninang umaga sinimulan niya ang pagpapinta ng mga bulaklak. Tapos, tanghali, tapos na kaagad. Makakapalib na, nakakaloka. Ikaw talaga? Isasama mo ba yun sa art exhibit mo for auction? Hindi. Ipininta ko yon para ilagay sa dining area. Sige na, magbihis ka na. Okay, Han. Mwah! Ay, nakakakilig naman. Kakaingit, ang sweet. Dadating ang time na magkakaroon ka rin ng kalambingan. Sige na, iwan ko na muna kayo ha. Huwag na kayong masyadong magpagabi. Malamok na mamaya dyan sa pwesto nyo. Yes, Doc. Nang makaalis na si Adam ay muling tinuloy ni Flora ang kanyang ginagawa. Hindi naman napigilan ni Mocha ang magkomento sa relasyon ng kanyang mga amo. Ang swerte mo po talaga, Ate Flora. Napaka-supportive at napaka-maalaga pa ni Doc. Bonus pa na super pogi ni Doc Adam. Ganun naman talaga ang love, hindi ba? Kailangan suportahan natin kung anong nagpapasaya sa isa't isa. Siya sa pagiging doktor at pagtulong sa iba. Ako naman, pagpinta at paghahanap ng pondo para sa ilang bahay ampunan. Ako kaya, makakahanap din kaya ako ng magmamahal sa akin ng ganyan? Yung tatanggapin ako kung sino ako at hindi lang ang laman ng aking bulsa ang kinikilala at minamahal. Ano ka ba? Siyempre naman, mabuti ang puso mo, masipag pa. Sino ang hindi magmamahal sa'yo? Ay, ang Ate Flora ng utupa. Alam ko naman na forever single na ako at tatandang mag-isa. Hanggang pangarap ko lang ang sinasabi ko kanina. Kasi napaka-imposible naman talaga, no? Kung gano'n, nandito kami ni Manang Ramona. Mamahalin at tatanggapin ka namin, kahit sino at ano ka pa. Oh, sweet! Ang swerte ko na akong natanggap ni Doc na mag-alaga po sa inyo. Kung hindi, baka hindi po kita nakilala. Eh di walang magmamahal sa akin. Ikaw talaga? Huwag ka nang magdrama. Tulungan mo na lang muna akong ligpitin at buhatin ng mga ito para makapasok na tayo. Malapit na ring magdilim at gusto ko nang ipakita kay Adam ang natapos ko. Magkatulong na inayos ng dalawa ang mga gamit ni Flora at magkasamang pumasok sa loob. Ilang araw pa ang lumipas. Mas lalong naging malapit sina Mocha at Flora. Maging si Manang Ramona ay nakakabiruan na rin nila. Isang araw ng linggo, nasa ospital na noon si Adam. Kasama niya ang mga doktor na magsasagawa ng operasyon sa isang pasyente. Kaya katulad ng dati, silang tatlo lang ang naiwan sa bahay.
Isang bisitang hindi inaasahan ang biglang dumating. Hindi ito kilala nila Mocha at Flora. Pero nang hanapin ito si Adam ay inimbitahan na muna nila itong pumasok sa loob. Sa pag-aakalang isa ito sa mga kakilala ng doktor. Tao po, Adam? Ay miss, wala si Doc ngayon, nasa ospital. Ganun ba? Akala ko'y nandito siya. Ibibigay ko sana sa kanyang niluto ko eh. Wala po siya eh. Pero nandito po si Ate Flora. Kung gusto nyo, sasamahan ko po kayo sa kanya. Para sa kanya nyo na lang iabot ang bibigay nyo kay Doc. Flora? Opo, siya ang kasintahan ni Doc. Ang alam ko nga po, malapit na rin silang ikasal. Ganun ba? Nasaan siya? Ay, nasa loob po! Hali kayo! Pasok kayo! Seryoso ang mukha ni Malu habang humahakbang papasok sa loob ng gate. Masigla namang dinala siya ni Mocha sa hardin kung nasaan si Flora at nagpipinta. Pilit ang mga ngiti ng bisita, lalo na nang makalapit sila sa dalagang mukhang namumutla. Ate, may naghahanap po kay Doc! Ha? Sino ka? Ako si Malu, kababata ako ni Adam. Ako ang girlfriend niya. Alam ba niya na pupunta ka? Ay, hindi. Nagbapakasakali lang akong nandito siya. Matagal na rin kasi namin siyang hindi nakakasama ng mga kababata namin eh. Matalik niya akong kaibigan nung mga nag-aaral pa kami. Ganun ba? Wala siya dito eh. Baka mamayang gabi pa ang uwi niya. Ang alam ko, busy siya ngayon sa ospital. By the way, I'm Flora. Nagagalak akong makilala ka. Sana maging magkaibigan din tayo. Walang problema. Ang kaibigan ng mapapangasawa ko ay kaibigan ko na rin. Itong nakausap mo naman kanina, siya si Mocha. Siya ang private nurse ko. May sakit ka? Ito nga pala ang kakanin. Ginawa ko yan. Sana magustuhan nyo. Salamat. Miss, maupo ka muna. Magpapatimpla lang ako na maiinom kay Manang Ramona. Hindi na. Uuwi na rin ako. Dinala ko lang talaga ito. Ganun ba? Salamat dito ha. Walang anuman. Nagagalak akong makilala ka, Flora. Sana ay makapagkwentuhan tayo sa susunod. Walang problema. Nandito lang naman ako lagi sa bahay eh. Pwede kang pumunta rito anytime. Sige. Aalis na ako ha. Babalik na lang ako sa ibang araw. Sa pag-alis ni Malu ay siya namang dating ni Manang Ramona na may dalang merienda para kila Mocha at Flora. Sinalubong ng lalaki na may pusong babae ang matanda. Nang makuha na niya ang hawak nito ay biglang kumunot ang noo ng matandang babae at inilibot ang paningin. Napahawak pa si Manang sa kanyang dibdib. Hindi naman yun napansin ng dalawa. Kinagabihan habang nasa hapag sila, naalala ni Flora ang pagdalaw ng kababata ni Adam. Kaya naman sinabi niya yon sa nobyo. Ay honey, nagpunta nga pala ang kababata mo rito kanina. Kababata? Oo, siyang nagdala ng miniryenda mong kakanin kanina. Sinong kababata? 3 lang naman ang naging kaibigan ko noon. Si Malu, tama? Malu ang pangalan niya. Opo, Doc. May pagkamanang pa nga siyang manamit eh. Tapos ang hinin ng boses, parang Maria Clara ang datingan. Talaga? Dumalaw dito si Malu? Ang tagal ko na rin silang hindi nakikita nila Tope. Masaya pa silang tatlo na nagkukwentuhan nang bigla na lang tumayo si Manang Ramona na para bang takot na takot. Nanlaki ang mga mata niya, mabilis rin ang kanyang paghinga, kapansin-pansin ang panginginig ng katawan ng matanda. Nag-alala naman ang tatlo, hindi nila mawari kung ano bang nangyayari kay Manang Ramona. Anong sinabi niyo? Nagpunta rito si Malu? Kaya pala mabigat ang pakiramdam ko kanina. Yes po, Manang Ramona. Nandito siya kanina. Sa kanya nang galing ang kakanin. Imposible! Paanong makakapasok dito? Naglagay ako ng tangontra. Adam, makinig ka sa akin. Wala ka ng kababata. Namatay na sila. Ano po? Patay na sila Tope at Madel? Kailan pa po? Bakit hindi ko nabalitaan? Ano po nangyari? Naunang pumanaw si Madel noong nakaraang taon at 1 buwan bago kayo dumating ay namatay naman si Tope. Ano po ang nangyari? Humugot ng malalim na buntong hininga si Manang Ramona.
Malamlam ang mga matang tinitigan niya ang binatang nakatulala. Kunot noo naman ang dalawa. Nakikinig lang sila sa mga pag-uusap ng dalawa sapagkat hindi nila kilala ang kababatang yun ni Adam. Honey, ayos ka lang ba? Ang mga kaibigan ko, namatay na. Ano po ang kinamatay nila? Ang sanhi ng pagkamatay ni Madel ay hindi natural. Ayon sa nakalakihan ko, sumuway siya sa isang pamahiin. At si Tope naman nagpakamatay. Pero may mga nagsasabi naman ang kabaliwan niya ang talagang rason. Hindi talaga namin alam kung dahil sa pagkawala ni Madel o dahil wala na siya sa katinuan. Pamahiin? Ano pong pamahiin? Tungkol sa itim na pusang sumalubong sa kanya. May paniniwala kasi rito sa amin na kapag may pupuntahan ka at may nasa lubong kang itim na pusa ay malas daw yon. Hindi ka na dapat pang tumuloy sa pupuntahan mo. Pero hindi naniwala sa ganoong bagay si Madel. Sinubukan pa siyang pigilan ni Tope. Ngunit hindi siya nakinig. Tinawanan pa niya ang paniniwalang yon. Ay, ang sad naman po. Ganyan din sa probinsya namin eh. Marami silang pamahiin at paniniwala. Naniniwala rin ang pamilya ko sa mga ganun. Wala naman pong mawawala kung maniniwala tayo sa mga ganung bagay, di ba? Ang mabuti pa kumain na muna tayo. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Nagkibit-balikat lang ang dalawa, habang si Manang Ramona naman ay nagpatuloy na sa kanyang pagkain. Lumipas pa ang mga araw. Nagkaroon ng malaking problema si Adam sa ospital. Isa sa mga pasyente niya ang namatay dahil sa isang pagkakamali ng isang nurse na nagbigay ng maling gamot. At siya ang sinisisi ng pamilya nito. Kaya nang makauwi siya, talagang mabigat ang kanyang pakiramdam. Han, parang ang tamlay mo. May nangyari ba sa ospital? Namatay ang isa sa mga pasyente ko. At hindi yung matanggap ng pamilya niya. Galit na galit sila sa akin. Gusto mo ba ng kape? Sandali at ipagtitimpla kita. Hintayin mo ko rito. Muli ay bumuntong hininga si Adam, habang si Flora naman ay nagpunta sa kusina. Nang matapos ay bumalik na muli siya sa patio. Honey, eto na ang kape mo. Salamat, honey. Nasaan nga pala si Mocha? Naliligo. Napasarap kasi ang kwentuhan namin kanina eh. Kaya ngayon lang siya nakaligo. Pasensya na, Han. Alam ko na hindi ako dapat nagpapakita sa'yo ng kahinaan. Kaya nga kita dinala rito para makapag-relax ka. Mailayo sa magulong mundo ng Maynila. Pero ganito ang nangyayari. Honey, masaya naman ako rito eh. Pero syempre kung may problema ka, dapat na suportahan din kita. Partners tayo, hindi ba? Ang swerte ko talaga sa'yo. Kaya mahal na mahal kita eh. Ikaw talaga? Payakap nga ako. Nakangiti namang tumayo si Flora at lumapit sa kanyang nobyo na si Adam. Yumakap naman ito sa bewang ng babae. Yun naman ang dinatna ni Mocha. Ay, kaya naman pala daming langgam eh. Ang sweet-sweet nyo na naman. Ikaw talaga, Mocha? Ginulat mo kami sa tiling yun ah. Mag-good night lang sana po ako sa inyo. Mukhang naistorbo ko pa ang lambingan nyo. Hindi ka naman nakaka-estorbo, ano ka ba? Mabuti pa nga magpahinga na tayong lahat. Honey, kung gusto mo na magpahinga, mauna ka nang umakyat. Magpapahangin lang ako at uubusin ko lang tong kape ko. Sigurado ka, Han? Oo, mukhang inaantok ka na rin eh. Alam kong napagod ka rin sa pagpipinta. Ayos lang naman ako eh. Saka susunod din kaagad ako. O sige, sumunod ka na rin ha? Tumayo si Adam at hinalikan si Flora. Magkasabay namang umakyat sa ikalawang palapag ang babae kasama si Mocha. Pagdating doon ay nagkanya-kanya na sila ng pasok sa mga silid nila. Lumipas pa ang mga sandali at humiga na si Flora sa kama. Hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Habang si Mocha naman ay kumakanta-kanta pa sa harap ng salamin habang nagpapahid ng kung ano-anong produktong pampaganda sa kanyang muka. Nang matapos na ay tsaka lang ito humiga at nagpahinga. Nang lumalim na ang tulog niya, hindi niya na napansin ang isang anino ng babae na nakakubli sa likod ng kurtina. Ngunit bigla siyang napadilat nang makarinig ng umiiyak.
Nagtataka pa siya nang sa pagdilat ng kanyang mga mata ay nasa hardin sila ni Flora. Ate Flora? Tulungan mo ako, Mocha. Ayoko pang mamatay. Ha? Ano po ba sinasabi mo, Ate Flora? Anong mamamatay? Ayos ka lang po ba? Naku, mukhang napasok ng hamog ang ulo mo. Ano ba kasi ang ginagawa natin dito sa labas? Di ba umakyat na tayo doon sa kwarto kanina? Huwag kang maingay. Nandyan na sila. Kukunin nila tayo. Papatayin nila tayo. Ha? Sino? Wala namang ibang tao rito maliban sa ating dalawa eh. At saka, Makinig kang mabuti. Papatayin nila tayo. ate, huwag ka naman pong ganyan. Natatakot na po ako. Ano ba talaga kasi nangyayari? Hindi pa man nakakasagot ang kausap ni Mocha ay bigla na lang siyang napaatras. Bigla na lang nangitim ang mga labi ni Flora. May dugo ring tumutulo sa kanyang mga mata. Nanginginig at hindi malaman ni Mocha kung ano ang kanyang gagawin. Pero mas higit na natakot siya nang magsalita ang dalaga. 3 kaluluwa na lang ang kailangan at muli na akong mabubuhay at isa ka sa mga isasakripisyo ko. Ay! Huwag ka lalapit! Layo mo ako! Hindi kasi Ate Flora! Pagkasabi noon ay bigla na lang humangin ng napakalakas. Kasabay noon ang mabilis na kilos ni Flora palapit sa kanya. Dala ng nasaksihan na wala ng malay si Mocha at muli ay nagising sa pagkakatulog. Ah! Layuan mo ako! Ah! Umabot naman ang sigaw ni Mocha hanggang sa silid ng magkasintahan. Kaagad na naalimpungatan ng mga ito at nagmamadaling tinungo ang kwarto ng tagapag-alaga. Pagpasok nila ng silid ay doon lang nila napagtantong nananaginip lang pala ang lalaking may pusong babae. Kaya naman nilapitan nila ang kinahihigaan nito at pilit na ginigising si Mocha. Pero mas lalong lumakas ang kanyang sigaw nang makita niya si Flora. Ang kaibahan lang, normal na muli ang itsura ng dalaga sa kanyang paningin. Mocha, nananaginip ka lang. Ate Flora? Humagulgol si Mocha. Nag-aalangan siyang lumapit kay Flora. Napansin naman yon ng dalaga. Kaya naman pilit niyang pinakalma ito. Nang kumalma na siya, ay tsaka lang niya naisipang bumuntong hininga na lang ulit. Nanlalaki pa ang mga mata niya at tagaktak ng pawis ang noo. Pinangungot ako. Ano bang napanaginipan mo? Sandali, kukuha lang ako ng tubig. Sige Han, salamat. Nang makalabas na ng kwarto si Adam, doon lang ikinuwento ni Mocha ang kanyang napanaginipan. Bawat detalye ay kanyang isinalaysay. Nagulat naman si Flora. Hindi siya makapaniwala sa ikinukwento ng tagapangalaga niya. Ano? Nagbagong anyo ako? Ano yun? Transformer? Bumblebee? Ate naman seryoso po ako. Totoo po na nagbagong anyo ka, Ate Flora. Alam mo yung parang nalukot ang mukha mo na nangitim ang labi mo. Dugo pa nga ang luha mo Pero bago ko nawala ng malay, nakita ko na may ibang wangis na nabubuho. Pero hindi ko masyado naaaninag. Parang biglang lumabo ang imahe. Hanggang sa gisingin niyo na po ako. Baka naman kasi hindi ka muna nagdasal bago natulog. Nagdasal po ako. Alam mo naman po na lumaki ako sa tradisyonal na pamilya. Lagi po ako nagdadasal pagkagising, bago kumain, pagkatapos kumain, bago matulog. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bumalik si Adam na may dalang isang basong tubig at pitsil. Kaagad namang inasikaso ni Flora si Mocha. Ipinaglagay niya ito ng tubig sa baso. Bago yun inaabot sa tagapag-alaga niya. Matapos ang pangyayari ng gabing yun, hindi na muli pang nagpapatay ng ilaw sa kanyang silid si Mocha. Natatakot na siya na baka sa susunod, mas lumala pa ang kanyang mga panaginip. Isang araw ay muling bumalik si Malu sa lumang mansyon. May dala na naman itong pagkain. Hello? Ay, Malu? Paano ka nakapasok? Naiwan yung nakabukas ang gate, kaya pumasok na lang ako. Ganun ba? Mabuti na lang pala at ikaw lang ang pumasok. Paano na lang kung mapasok na pala kami ng masasamang loob?
Huwag kang mag-alala. Dito sa amin ay halos magkakakilala at magkakaibigan ng mga tao. Oo nga pala, nagdala ako ng kakanin. Masarap ito. Ako ang nagluto. Mukha ngang masarap pa. Iba ito sa nakaraan ah. May latik pa sa ibabaw. Siyempre naman, paborito ito ni Adam. Ay, ate, kukuha lang po ako na maiinom. Parang bigla ako nauhaw. Ikaw po ba? Masarap itong isabay sa kape, kaya kape na lang siguro. Tumangulang si Mocha at saka nagtungo sa loob ng bahay, habang ang dalawang babae naman ay naiwan sa hardin. Malu, nalaman ko mula kay Adam na magkababata nga kayo at may kaibigan pa kayo, sina Madel at Tope. Oo, bata pa lang kami, magkakasama na kami noon. Kasama namin palaging naglalaro sina Madel at Tope. Dito sa hardin kami madalas, kahit nung nag-aaral pa kami ay magkakasama na kaming 4. Nabalitaan ko rin na wala na daw ang dalawa niyong kaibigan. Tama ka, matapos maaksidente ni Madel ay nabaliw si Tope. Mahal na mahal kasi niya ang isang yun eh. Noong nakaraang taon ay nagpahinga na rin siya. Nagpahinga? Tinapos niya ang kanyang sariling buhay, kaya ang saya ko nang malaman kong nakabalik na si Adam dito. Kahit papano ay alam kong may isa pa akong kaibigan. Sayang nga at lagi kayong hindi nagpapang-abot eh. Ayos lang yon, mabuti nga at nakilala kita eh. Madadagdagan na naman ang mga kaibigan ko. Ibinaba ni Flora ang kanyang hawak na brush at hinarap si Malu. Nginitian niya ang kababata ng kanyang nobyo. Talaga? Oo nga pala, ilang buwan na lang ay ikakasal na kami. Saktong wala pa akong bridesmaid eh. Okay lang ba na ikaw ang kunin ko? Nagulat naman si Malu sa inihayag ni Flora. Naghahalo-halo ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun. Nasasaktan siya, kahit pa nga alam niyang wala siyang karapatan. Magkaganon pa man, pinilit niyang pasayahin ang kanyang sarili. Talaga? Gagawin mo yon kahit hindi mo pa ako masyadong kilala? Oo naman, isa pa'y bahagi ka ng buhay ng mapapangasawa ko at kaibigan mo na rin ako. So, okay lang ba sa'yo? Maraming salamat. Nakakatuwa naman. Ngayon lang ako naimbitahan sa kasal eh. Magiging bridesmaid pa ako. Nagyakapan ng dalawa na animo ay matagal nang magkakilala. Lingid kay Flora ay nagbago ang ekspresyon ni Malu. Ang masayang mukha nito ay naging mabangis, na puno ng galit ang mga mata. Yun naman ang inabutan ni Mocha. Ngunit hindi niya nakita ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ni Malu. Ay, anong drama yan? Kakaloka kayo? Nawala lang ako saglit para magtimpla ng kape. Masaya lang kami. May bridesmaid na ako. Mas masarap pag-usapan yan habang nagkakape at kumakain. Kaya ano pang hinihintay nyo? Attack! Masaya namang inanyayahang maupo ni Flora si Malu sa patio. Doon ay pinagsaluhan nila ang dalang pagkain ng dalagang kababata ni Adam. Ngunit ipinagtabi na muna ng ilang hiwa ng dalaga ang kanyang kasintahan. Nagkwentuhan lang silang tatlo hanggang sa magpaalam na nga si Malu. Lumipas pa ang mga oras at dumating na rin si Adam. Malalim na ang gabi noon kaya tanging si Flora na lang ang gising. Inasikaso na lang niya ang nobyo at pinaghain ito ng makakain. Pagkatapos ay sabay na silang nagtungo sa kanilang silid. Doon ay nag-usap silang dalawa. Ay Han, nakalimutan kong sabihin. Kanina galing ulit dito si Malu. Sayang nga at lagi kayong nagkakasalisi eh. Sa kanya galing ang miniryenda mo kanina, yung kakanin. Talaga? Ang weird. Ano namang weird doon? May iba ako. Mukha siyang mabait ha. Nagkakwentuhan kasi kami kanina eh. Sobrang close pala kayo nun. Oo, Han. Gusto ko siyang maging bridesmaid at wala ka nang magagawa kasi nasabi ko na yun sa kanya. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Labis na pag-aalinlangan ang nadarama ni Adam sapagkat batid niyang hindi pa alam ng kanyang nobya ang totoong nakaraan nila ni Malu. Bakit ka naman ganyan magtanong? Parang hindi ka sang-ayon Ayokong naglilihim sa'yo, Han. Naalala mo ba yung kinikwento ko nun sa'yo na nagka-girlfriend ako nung grade 6? Oo, nabanggit nga niya sa akin noon. Sabi mo pa nga ay parang laro-laro lang dahil mga bata pa kayo at naging magkaibigan na lang. Don't tell me na si Malu yun. Siya nga, Han.
Sandaling natahimik si Flora. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Nang masiguradong walang kahit maliit na selos siyang nadarama, ay muli siyang ngumiti. Wala namang kaso sa akin yun eh. Ikaw nang nagsabi na mga bata pa kayo noon. Hindi mo siya pinagseselosan? Hindi. Isa pa ay magkaibigan lang naman kayo ngayon, hindi ba? Anong problema ron? May iba ako. Kumusta sa ospital? Ganun pa rin. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo. Okay, good night, Han. I love you. Good night. I love you more. Hinalikan sa noo ni Adam si Flora. Nakangiti namang umayos ng higa ang babae at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Flora. Hindi na niya nagisna ng kanyang kasintahan sa kanyang tabi. Kaya dali-dali siyang bumangon at nagpunta sa ibaba. Sinilip niya sa garahe kung nandun pa si Adam. Pero wala na ito eh. Malungkot na nagtungo na lang muna siya sa banyo at ginawa ang kanyang pang-umagang routine. Paglabas niya ng banyo ay hinanap niya si Mocha. Inabutan niya itong nasa hardin kasama si Malu. Kunot ang kanyang noong pinuntahan ng dalawa. Malu, ang aga mo yata ngayon. Ay! Gising na pala si Ate Flora! Kanina ka pa po hinihintay ni Malu. Ako? Hinahanap mo ko, Malu? Magandang umaga. Inagahan ko talaga ang punta ko. Gusto kasi kitang mapanood na magpinta eh. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Ganun ba? Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa nga po eh. Ganun ba? Tara na pala sa loob. Nagugutom na rin ako eh. Ayun oh! Magkakasama ang tatlo na pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso sila sa kusina. Wala na sana silang planong abalahin pa si Manang Ramona. Ngunit inabutan na lang nila ang matanda sa komedor na naghahain ng kanilang almusal. Ngunit nabitawan nito ang hawak na plato nang makita ang kasama nila. Ay! Naku po, Manang, ayos ka lang po ba? Maupo muna kayo. Ako na po bahalang maglinis dito. Hindi. Namamalikmata lang ako. Ngunit sa kanyang pagtingala ay nakita niyang muli ang mukha ni Malu. Sandaling natulala siya. Nang mahimasmasan ay nataranta at natakot na tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagulat pa siya nang biglang nagsalita ang nag-aalangang si Flora. Ayos lang po ba kayo, Manang Ramona? Mukhang hindi po magandang pakiramdam niyo ah. May sakit po ba kayo? Anong ginagawa mo rito? Humakbang si Manang Ramona palapit kay Malu at hinawakan pa niya ang magkabilang braso ng dalaga. Galit na nakipagtitigan pa ito at sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang itinulak ni Manang Ramona si Malu. Dahil doon ay natumba ang dalaga. Labis na nagulat ang dalawa sa ginawa ng matanda. Ay, Manang! Ano po bang nangyayari? Hindi nyo dapat pinapasok ang nilalang na ito sa bahay. Hindi nyo alam ang pinapapasok nyo. Kapahamakan! Humanda tayong lahat sa sigalot na maidudulot nito. Ate, dadaling ko na muna si Manang sa kwarto niya. Mukhang hindi maganda pakiramdam niya eh. Ate Malu, pasensya ka na ha? Nang maiwan ang dalawang dalaga ay kaagad na nagtanong si Flora kung ayos lang ba ito. Muli ay nagpanggap si Malu na nasasaktan sa tratong ipinakita ni Manang Ramona. Ayos lang ako. Nasabik lang siguro si Manang Ramona na makita akong muli. At saka mukhang hindi talaga maayos ang kanyang pakiramdam. Kung hindi mo mamasamain, may itatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? May galit ba sa'yo si Manang Ramona? Sa halos ilang buwan na nakasama ko siya, ngayon ko lang nakitang ganyang reaksyon mula sa kanya eh. Lagi siyang mahinahon at malambing. Hindi ko nga rin alam eh. Sa pagkakatanda ko ay nagalit siya noon sa akin nang minsang gabihin kaming apat sa galaan. Parang ang babaw namang dahilan yon para mag-react siya ng ganun. Sigurado ka ba? Oo naman. Nagdududa ka ba? Pero ang alam ko ay may alitan sila ng aking itay. Kaya siguro. Pasensya ka na ah. Ipapadala ko na lang sa patio ang almusal natin para doon na tayo kumain. Walang... Hindi na naituloy ni Malu ang kanyang sasabihin nang biglang dumating si Mocha. Ang maamong mukha ng dalaga ay bigla na lang naging mabagsik.
Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa suot na kwintas ng kararating na lalaking may pusong babae. Napansin naman yun ni Flora, kaya kumunot ang kanyang noo. Ayos ka lang ba? Ha, Malu? Mocha, saan mo nakuha ang kwintas na yan? Ha? Ito ba? Galing to kay Manang Ramon, ha? Isuot ko daw. Ayun, para kumalma siya, pinagbigyan ko na. Ang weird nga ng itsura niya eh. Pero ang cute. Ganun ba? Mauna na ako Baka hinahanap na rin ako ni Itay. Hindi kasi ako nakapagpaalam na lalabas ako eh. Ayos ka lang ba? Di ba mag-aalmusal pa tayo? Hindi na. Hinahanap na ako ni Itay. Pagkasabi noon ay nagmamadaling umalis si Malu. Naiwan namang nagtataka ang dalawa. Nagkatinginan pa sila. Ngunit sabay na nagkibit-balikat na lang sila at itinuloy na lang ng dalawa ang naudlot nilang pagkain ng almusal. Pagsapit ng hapon ay aligagang dumating si Adam. Hindi maipintang mukha nito, mababakas rin ang labis na pag-aalala. Han, anong nangyari? Bakit ka ba aligaga? May nangyari ba sa ospital? Wala. Ay naku, Dok! Namumutla ka. Tapos pawis na pawis ka. Wala nga. Pwede bang manahimik na muna kayo? Gulat at pagtataka ang rumihistro sa mukha nila Flora at Mocha. Maging si Adam ay nagulat din sa kanyang pagsigaw. Yun pa lang ang unang beses na nasigawan niya ang mga ito. Maging si Manang Ramona ay sandaling napatingin din sa dating alaga. Honey? Pasensya na. Hindi ko sinasadyang sumigaw. Natotorete lang ako. Ang dami kasing trabaho sa ospital eh. Nagpatong-patong pa ang problema. Ano bang nangyari? Ay, ipagtitimpla na lang po kita ng kape, Dok. Hindi na hinintay pa ni Mocha na sumagot si Adam. Agad-agad siyang nagtimpla ng kape para sa doktor. Pagkaalis naman niya ay doon lang nagsalita ang binata sa kanyang nobya. Han, mukhang ito na ang katapusan ng karir ko. Anong ibig mong sabihin? Ang daming problema sa ospital. Kabi-kabila ang demanda sa amin. Kaya pansamantalang hindi na muna ako pinapapasok ng head namin. Ano? Huwag kang mag-alala. Matatapos din ito. Isa pa, wala ka namang nagawang mali eh. Kaya huwag kang panghinaan ng loob, okay? Nakakalungkot lang. Bata pa lang ako. Pinapangarap ko na magligtas ng buhay. Pero kahit gaano ko kagusto na makatulong ay hindi naman ako Diyos. Kahit pa siguro ako na ang pinakamagaling na doktor, kapag oras na ng pasyente ay oras niya na. At wala na akong magagawa ron. Ang sakit lang, ilang taon na akong nagsasalba ng buhay. Kung kailan malapit ako ma-promote, saka naman nangyari to. Matatapos din ang problema, Han. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Isa pa na sisigurado kong malilinis din ang pangalan mo. Natatakot ako, Han. Paano na lang kapag natalo kami sa kaso? Mawawalan ako ng lisensya. Hindi na ako makakapanggamot. Ano ka ba? Positive lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Manalig ka lang sa Diyos, Han. Sigurado akong tutulungan ka niya. Huwag ka lang mawawalan ng faith. Isa pa, pagsubok lang naman yan eh. Maraming salamat, Han. Mabuti na lang at nandito ka. Paano na lang ako kapag wala ka? Ito na po ang coffee mo, Doc. May gusto ka pa ba? Salamat mo ka. Pasensya ka na nga pala kung nasigawan kita kanina ha. Okay lang po yun, Doc. Alam ko po na napaka-stressful sa ospital. Nurse po ako, di ba? Ay, naku, bilib nga po ako sa inyo eh. Naalala ko nung intern pa lang ako. Kayo po ang idol ko. Magaling, matalino, mabait, pogi, at batang doktor. Hoy, akin ang doktor na yan, no? Alam ko po yun, Ate Flora. Wala naman akong laban sa iyo eh. Isa pa, humahanga lang ako kay Doc. Si ate naman. Huwag kang mag-alala mo ka. Pwede naman akong maging kuya eh. Yay! May pogi na akong kuya! Ikaw talaga, Mocha? Tila gumaan ang pakiramdam ni Adam dahil kila Flora at Mocha.
Sa mga araw na lumipas, nanatili lang si Adam sa bahay. Kaya naman mas madalas nakasama ni Mocha si Manang Ramona. Isang tanghaling nagpapahinga ang magkasintahan, biglang lumapit sa kanila sina Mocha at Manang Ramona. Ate, Dok, may gusto raw pong ibigay si Manang Ramona sa inyo eh. Ayaw naman po niyang ipaabot na lang. Ano po ba yun, Manang? Sumenya si Manang Ramona at saka mabilis na hinila ang braso ni Adam. Isinuot ng matanda ang isang bracelet na kulay pula. May palawit ito na bilog na parang eyeball. Napangiti naman ang binata. Aba, marunong pala si Manang gumawa ng mga ganyan. Ang pagkakaalam ko po, evil eye ang tawag dyan. Mabenta yan ngayon sa market. Ang sweet talaga ni Manang. Proteksyon mo yan laban sa masamang elemento at mga tao. Mukhang kailangan mo nga yan, honey. Maraming salamat po. Magre-react pa sana si Flora nang lumapit sa kanya si Manang Ramona at binigyan naman siya ng isang kwintas. Pagkatapos maisuot ay mababakas ang pag-aalala nito habang nagsasalita. Nagtataka naman si Flora. Hindi niya makuha kung ano ang nais iparating ng matandang katiwala. Mag-iingat ka. Hindi lahat ng nakikita ng iyong mata ay totoo. Marami ang mapanlinlang sa mundo. Mas makabubuti rin kung lalayo ka sa ibang tao na ngayon mo palang nakilala. Ito'y magdadala lang sa inyo ng kapahamakan, kadiliman at walang hanggang pagdurusa. Matapos maisuot ang kwintas kay Flora, ay bumaling siya kay Adam. Hinawakan pa niya ang dalawang kamay ng binata. Nangungusap ang mga matang, nagbitiw ito ng mga makahulugang salita. Ilayo mo si Flora sa kanya. Kung talagang mahal mo siya ay gagawin mo ang aking sinasabi. Manang naman. Alam kong mabigat po ang loob niyo kay Malu. Pero kababata ko po siya. Ano naman po ang masamang gagawin niya kay Flora? Mabait po si Malu. Isa pa, pamangkin niyo po siya. Napapraning lang po kayo. Ngunit mababakas sa mukha ni Manang Ramona ang takot at pag-aalala. Bagay na nagbigay ng kaba kay Flora. Kaya naman tinanong niya ang matandang katiwala. Ano po bang ibig niyong sabihin, Manang Ramona? Didiretsuhin ko na kayo. Layuan niyo si Malu. Mapapahamak lang kayo. Magdadala lang ng kaguluhan at sigalot ang pagiging malapit ninyo. Iba si Malu sa inaakala ninyo. What? Hindi kaya aswang si Malu? Bakit naman? Di ba kababata mo yun, Han? Imposibleng hindi mo siya kilala. Hindi ko nga rin maintindihan eh. Manang Ramona, mukhang pagod lang po kayo. Naiiyak na tinitigan ni Manang Ramona si Adam. Para bang may nais pa itong sabihin. Ngunit naunahan lang ni Mocha na magsalita. Kaya naglakad na lang ang matanda palabas ng silid ng magkasintahan. Hinayaan na lang niya ang mga ito na humanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Hala! Naalala ko na parang natakot siya sa suot kong kwintas. Bigay sa akin to ni Manang. Ang weird. Sigurado ba si Manang sa sinasabi niya? Hay, ang mabuti pa gawin na lang natin. Wala namang masama kung paniniwalaan natin si Manang Ramona. Saka ngayon lang siya nagkaganyan. Baka dala na rin ng katandaan. Yun nga ang kanilang ginawa. Sa tuwing pupunta roon si Malu ay iniiwasan nila. Minsan ay nagpapanggap pa sila na may pupuntahan para makaiwas dito. Napansin naman ni Malu na iniiwasan nga siya ng tatlo. Madalas pa ay si Manang Ramona ang humaharap sa kanya. Kaya galit na kinausap niya ang kanyang ama. Nakakainis! Buwisit na matandang yon. Kahit kailan pa kay Alamera. Noong nag-aaral pa lang kami, kinontra na niya ang gayuma kay Adam. Ngayon naman kinokontra niya ang pagiging buo ko. Peste talagang matandang yon. Kahit kailan talaga ang bastardang yun. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Hindi ako nagpakahirap ng ilang taon para lang mabaliwala ang mga ginawa ko. Hindi ako papayag. Turuan mo nga po ng leksyon ng bruhang yon. Matapos sirain ang pamilya nyo, buhay ko naman ang pinipeste. Huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa siya kagaling mangontra,
Sisiguruhin kong matatalo ko siya. Nakalimutan mo yatang akong pinakamagaling na manggagaway dito sa lugar natin. Isa pa, pipitsuging apo lang siya ng yumaong albularyo. Ano naman ang magiging laban niya sa akin? Nagawa ko nga siyang tanggalan ng pandinig eh. Mabuti kung ganon. Hindi ako makakapayag na hindi ako mabubuo. Isa pa, ibabawiin ko pa kay Flora ang lalaking dapat ay akin. Ako na ang bahala. Ang mabuti pa, ipahinga mo muna yung katawan mo. Tandaan mo, hindi ka pa tuluyang buo. Hindi ka pa dapat masyadong mapagod. Opo, Itay. Maraming salamat. Aasahan ko pang parusa na gagawin nyo sa pakialamerang kapatid nyo. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko ang anak sa labas ng ama ko. Sige po, matutulog na po muna ako. Medyo nahihilo pa rin kasi ako eh. Parang nangihina pa ang aking katawan. Sige. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay kaagad na nagsagawa ng isang ritual na pambabarang si Dolfo. Habang si Manang Ramona naman ay abalang-abala sa kanyang paglilinis sa sala. Nagulat pa siya nang bigla na lang tumunog ang lumang orasan. Marahas na napalingon doon ang matanda. Nagtatakang lumapit siya roon. Nakita niyang mali ang oras na nakatala. Balak sana niyang ayusin yon nang bigla na lang umugayo ng napakalakas. At sa ibabaw noon ay nakita niya ang mukha ni Malu na punong-puno ng dugo. Nakangisi ito sa kanya. Bagamat nagulat ay hindi siya natakot. Ilalabas na sana niya mula sa kanyang bulsa ang isang amulet nang mabilis na tumama sa kanyang malaking lumang orasan. Nadaganan siya nito. Dala ng katandaan at pagkatama ng kanyang ulo, nawalan siya ng malay. Yun naman ang inabutan ng tatlo na kagagaling lang sa palengke. Manang Ramona! Moka, paandarin mo ang sasakyan! Si Manang! Oh my gosh! Oo, ang sasakyan! Natatarantang tumakbo pabalik ng kotse si Moka. Mabuti na lang ay may alam siya sa pagmamaneho. Kaya naman inilipat niya yon sa harap ng front door. Ilang sandali pa ay binuhat na ni Adam si Manang Ramona. Nakasunod naman si Flora na puno ng pag-aalalang muka. Nang maibaba na si Manang sa loob ng sasakyan ay kaagad na bumaba si Moka. Pumalit naman sa driver's seat si Adam. Bago umalis ay nagbilin pa ang binata. Moka, maiwan ka na rito. Para kung may kailangang isunod sa ospital na gamit, itatawag na lang namin sa'yo. Opo, mag-iingat po kayo, Doc. Matapos ang maiksing pag-uusap, mabilis na nagmaneho si Adam papuntang ospital. Ilang minuto lang naman ang layo nun, kaya wala pang isang oras ay nakarating sila sa pupuntahan. Kaagad namang inasikaso ng mga doktor ang matanda, habang ang dalawang magkasintahan parehas na hindi mapakali. Sana po ay maging maayos si Manang. Paanong bumagsak ang orasan na yun? Parang napaka-imposible. Han, hindi na dapat nating hinahayaan na magtrabaho si Manang eh. Pakiramdam ko malaki ang kasalanan natin eh. Hani, sa tingin mo, paano nabagsakan ng orasan si Manang? Baka sinubukan niyang hilahin yon para malinisan ang likod. Alam mo naman na masyadong clean freak si Manang Ramona eh. Pwede nga, no? Ay, bakit ba kasi biglang pumasok na lang sa isip ko ang kanyang mga sinabi noon? Ilang sandali pa, lumabas na ang doktor na tumingin kay Manang Ramona. Sinabi nito na napahintunan nila ang pagdurugo ng ulo nito na tinamaan ng kanto ng orasan. Magkaganon pa man, kinakailangan daw nilang tahiin ng sugat sapagkat napakalalim nun. Sinabihan na rin sila ng doktor na maaaring magkaroon ng crack ang bungo ng matanda. Hindi pa nila masabi sapagkat hinihintay pa nila ang resulta ng x-ray nito. Lumipas pa ang mga oras at nalaman na nila ang tunay na lagay ni Manang Ramona. Bagamat nagamot na ito, marami silang nakitang mga butong na bali. May tama rin ang bungo nito. Kinausap na sila ng doktor na 50-50 raw ang survival rate ng matanda sapagkat mahina na ang katawan nito dahil na rin sa kanyang edad. Kawawa naman si Manang. Wala na ba siyang kamag-anak? Tanging si Mang Dolfo at Malu na lang ang kamag-anak niyang buhay. Si Malu? Akala ko ba ayaw niya kay Malu? Magkapatid sa ama sina Manang Ramona at Mang Dolfo na ama naman ni Malu.
Seryoso ka ba sa... Naputo lang sasabihin ni Flora nang biglang magising si Manang Ramona. Nangihinaman ito ay pilit pa rin itong nagsalita. Kahit pa nga sa mahina, paunti-unti ay naihayag niya pa rin ang kanyang nais. Nagbilin din ito kung ano ang kanilang gagawin. Ayon sa matanda, kailangan malagyan ng proteksyon ang buong bahay. Anong proteksyon? Para saan? Pinapabalik niya ako sa bahay. Kailangan ko raw maglagay ng proteksyon. Kailangan ko raw magsaboy ng asin sa buong paligid. May pinapalagay din siya sa akin sa itaas ng pinto. Sige, ako na munang bahalang magbantay sa kanya. Sigurado ka? Sige, bibilisan ko na lang. Matapos makapagpaalam ay umalis na rin si Adam. Tinawagan na rin niya si Mocha at sinabi na maghanda ng mga gamit na sinabi ni Manang. Dumaan na rin muna siya sa bilihan at bumili ng sandamakmak na asin, kandila at insenso. Habang si Flora naman na naiwan ay labis na naaawa sa sinapit ng matanda. Gamit ang konting lakas ay may naiabot sa kanya ang matanda. Isa yung amulet na hugis bilog. Magtatanong pa sana siya kung para saan yun. Ngunit naalala niya na nanghihina pa nga pala ito. Kaya ipinagpaliban na lang niya ang katanungang nais ibato. Mocha, nandito na ako. Nakahanda na ba mga tinawag ko sa'yo? Opo, itong lumang kaldero na lang po ang pinaghaluan ko ng lupa at asin. Pwede na yan. Paglalagyan natin ng insenso. Doon ka sa taas. Ako nang bahala rito sa baba. Tandaan mo dapat lahat ng parte ng bahay sabuyan mo ng asin. Pagkatapos, magguhit ka rin ng mga asin sa harap ng mga pintuan. Pagkatapos mo ay bumaba ka na. Isasagawa naman natin ang pagsisindi ng mga kandila. Roger, Doc. Para tayong mga exorcist ba yun? Tumigil ka na nga. Sige na, para matapos na tayo. Nagkanya-kanya nga sila ng ginagawa. Nang matapos ang pagsasaboy ng asin, nagsindi na ng 3 kandila si Adam. Pagkatapos ay pinausok na rin nila ang mga insenso at inilibot yon sa buong bahay. Kailangan makabalik tayo sa mga kandila bago pa ito maubos. Yun ang bilin ni Manang. Nakakakilabot na nakakasabik. Tumigil ka nga. Seryosong bagay to. Ay, pasensya na po. Pagkatapos dito, punta mo si Ate Flora mo sa ospital. Maghahanda lang ako ng ilang mga gamit at susunod ako. Noted po. Ilang sandali pa ay natapos na sila. Malapit na ring maubos ang mga kandila nang makabalik sila sa mga yon. Mabilis namang kumilos si Mocha at nagpunta na sa ospital. Ngunit sa kanyang pagdating, iba na pala ang kanyang maaabutan. Nasaan ka na ba, Adam? Ate Flora? Mocha, wala na si Manang Ramona. Kanina lang ay may inaabot pa siya sa akin. Tapos nagpahinga siya. Noong akala ko ay okay na ay bigla na lang siyang nangisay. Tapos ay... Oh, tahan na, Ate Flora. Kumalma ka po. Alam kong masakit. Kahit po sa akin masakit din eh. Parang lola ko na si Manang. Pero kailangan po natin maipaalam kaagad to kay Doc. Tama ka. Hindi ko rin naman maibabalik pa ang buhay niya kung iiyak lang ako rito eh. Sandali, tatawagan ko ang kuya mo. Nanginginig ang mga kamay ni Flora na dinayal ang numero ng telepono ni Adam. 2 ring lang ay kaagad namang sumagot ang binata. Han, pabalik na ako sa ospital. Kumuha lang ako ng mga gamit natin. Para kahit hindi na tayo alis ng alis dyan sa pagbabantay. Han? Wala na si Manang. Wala na si Manang? Bakit hindi niya ako hinintay? May sasabihin pa sana si Flora nang tawagin siya ng isang hospital staff. Ipinaalam lang sa kanila na nasa morgue na ang katawan ni Manang Ramona. Kaya nagpaalam na lang muna siya sa kanyang nobyo. Han, kailangan ko munang asikasuhin ang mga bills at papeles. Mag-iingat ka sa pagmamaneho ha. Hintayin ka namin dito. Sige, Han. Tatawag na rin ako ng puneraryang kukuha sa katawan ni Manang. Yun na nga ang kanilang ginawa. Panay naman ang suporta ni Mocha kay Flora na para bang wala sa sarili.
Ilang oras pa ang lumipas at nakauwi na silang tatlo. Nakuha na rin ng punerarya ang bangkay ng matanda. Naayos na nila ang lahat. Pagdating pa lang sa bahay ay magkakatulong silang nagplano ng pagbuburol sa mabait na matanda. Nang biglang pumasok sa isipan ni Flora ang isang bagay. Han, sa palagay ko ay karapatan nila Malu na malamang wala na si Manang, lalo na't sila lang palang kamag-anak niya. Sige, bukas ng umaga puntahan natin sila. Pero sa ngayon magpahinga na muna kayo ni Mocha. Dahil paniguradong kailangan natin ng lakas. Hindi lang emosyonal, kundi sa pisikal din. Malungkot na yumakap si Flora kay Adam. Pagkatapos noon ay inalalayan siya ni Mocha na magtungo sa kanyang silid. Kinabukasan ay maagang nagtungo ang magkasintahan sa bahay ng mag-ama, habang si Mocha naiwang naghihintay sa pagdating ng mga taga-punerarya. Tao po! Malu? Mang Dolfo? Anong kailangan niyo? Bakit kayo nandito? Tao po! Flora? Adam? Mabuti't nadalaw kayo. Lagi ko kayong hindi naaabutan sa lumang mansyon eh. Malu, nandito lang kami para ibalita sa inyo na wala na si Manang Ramona. Naaksidente siya kahapon. Anong kinalaman ng bastardang yun sa aming mag-ama? Itay, wag naman po kayong ganyan. Kahit naman po anak siya ni Lolo sa ibang babae, kapatid niyo pa rin siya. Tiyahin ko pa rin po siya. Ay nako, kahit anong sabihin mo, wala pa rin akong pakialam sa babaeng yun. Padabog na nag-walk out si Dolfo sa tatlo, habang si Malu naman ay palihim na napangiti. Nagkunwari siyang nalulungkot at naiiyak. Pasensya na kayo kay Itay. Kahit ano talagang pakiusap ko ay galit pa rin siya kay Tia eh. Isa siguro yan sa dahilan kung bakit mas pinili ni Manang Ramona na manatili na lang sa mansyon. Hindi talaga sila magkasundo. Pero hindi ka naman galit kay Manang, hindi ba? Madadalaw mo ba siya kahit sa huling mga araw niya? Oo naman, kahit pagbalik-balik ta rin ko pang mundo, kadugo ko pa rin siya. Salamat naman. Hindi, ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Pauwi na ba kayo? Sasabay na ako. Gusto kong makita ang aking tiyahin. Matapos magpaalam sa kanyang itay ay sumama si Malu pabalik sa mansyon. Ngunit pagbaba niya ng sasakyan ay nangunot ang kanyang noo sapagkat pakiramdam niya ay napapaso siya. Isinawalang bahala niya yon nung una. Ngunit nang papasok na sila sa loob ng bahay ay nagulat siya sapagkat hindi siya makapasok. Napapaso rin ang kanyang balat. Ayos ka lang ba, Malu? Oo, parang sumama lang ang pakiramdam ko. Maiwan ko na muna kayong dalawa rito. Titignan ko lang kung maayos ng lahat. Sige. Flora, mauna ka na ring pumasok. Magpapahangin lang ako bago sumunod. Okay. Ngunit matapos ang pag-uusap nilang yon ay hindi na muling nagpakita pa si Malu sa kanila. Lumipas na rin ang mga araw. Nailibing na si Manang. Pero wala pa ring Malu na nagpunta. Nalungkot man si Flora ay wala siyang nagawa. Inisip na lang niya na baka may malalim na dahilan ng dalaga. Lumipas pa ang mga araw. Muling nakabalik sa trabaho si Adam. Napatunayang wala itong sala sa mga ibinibintang ng pamilyang nagdemanda rito. Akala nila ay babalik na sa normal ang lahat. Ngunit isang gabi, napakalakas ng ulan sa labas ng mansyon. Malalakas ang pagkulog na may kasama pang mabababang pagkidlat. Abala ang dalaga sa pagpapatuyo ng kanyang basang buhok nang makarinig siya ng malakas na kalubog mula sa labas. Kasunod nun ay ang malakas na tili ni Mocha. Mocha? Ay, multo! Auntie Flora! May multo! Si Manang Ramona! Mocha! Naku ka, ano bang ginagawa mo? Aray ko! Ang balakang ko! Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ayan tuloy, nalaglag ka sa hagdanan. Sandali at titignan ko sa labas kung may masasakyan tayong tricycle. Dadalhin kita sa ospital. Ate, masakit lang ang balakang ko. Pero hindi ko na kailangan pumunta sa ospital. Dapat sa espiritista tayo pumunta kasi may mumu rito. Ano
ka ba naman? Ganyan na nga ang nangyari sa'yo, nagagawa mo pang magbiro. Halika nga at maupo ka muna sa sofa. Sa kanilang pagtayo, bigla na lang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Kasabay nun ay ang biglang pagbukas ng front door. Dala ng takot ay naistatwa ang dalawa. Mas lalo pang nanindig ang kanilang balahibo nang biglang humangin ng napakalakas. May mga tuyong dahon din na pumasok. Pagkatapos nun ay walang ano-anong sumulpot si Malu. Seryoso ang mukha nitong lumapit sa kanilang dalawa. Anak ng kakaloka ka, girl! May pag-grand! Hindi na natapos ni Mocha ang kanyang sasabihin nang bigla na lang siyang tumalsik palayo sa kinatatayuan nila kanina. Nanlaki ang mga mata ni Flora sa sobrang pagkagulat. Bago pa siya makahuma ay sinakal na siya ni Malu. Anong ginagawa mo? Malu! Mamatay ka na! Mamatay ka! Bitiwan mo si Ate Flora! Brooke Shield ka! Manahimik ka! Wala akong pakialam sa sasabihin mo! Ang mahalaga sa akin ay mawala si Flora! Sagabal siya sa pagmamahalan namin ni Adam! Isa pa ay kailangan ko ang puso niya para muli na akong tuluyang makabalik dito sa mundo! Nahihibang ka na! Nang sandaling yon ay naisipan ni Mocha na tawagan si Adam para humingi ng tulong. Ilang ring pa bago ito nakasagot. Doon naman siya eksaktong napansin ni Malu, kaya walang pag-aalinlangang ibinato niya si Flora sa gawin ni Mocha. Akala niyo ba ay kakayanin niyo ako? Pwes nagkakamali kayo! Sigurado ako sa mga sandaling ito ay nasa kalagitnaan na ng ritual si Itay. At sa oras na mangyari yon, mabubura ka na sa puso at isipan ng lahat! Ang tsaka mo! Kamukha mo si Annabelle the Killer Doll! Ako lang naman ang kailangan mo, hindi ba? Tumakbo ka na, Mocha! Huwag mo na akong alalahanin pa! Binasag ni Malu sa ulo ni Flora ang isang vase. Lingid sa dalaga, naririnig pala lahat yon ni Adam. Kaya naman walang pagdadalawang isip na sinugod niya si Mang Dolfo. Habang sa mansyon ay lumalaban pa rin ang dalawa kay Malu. Hindi ko alam kung saan planeta ka nakakakuha ng lakas mo. Pero sinisiguro ko sa'yo na walang kasamaan na nagwawagi. Mahilig ka talagang makialam, ano? Alam mo ba na dahil sa pakikialam mo, mapapahamak ka? Sayang, bubuhayin pa naman sana kita. Pero mukhang ikaw nang naghukay ng sarili mong libingan. Tama na! Umamin ka! Tao ka ba talaga? Ano ba sa palagay mo? Huwag kang mag-alala. Tao pa rin naman ako. Pero matagal na akong namatay. Salamat na lang talaga at magaling na manggagaway si Itay. Kung hindi siguro siya nakipagkasundo sa mundo, ay maaangkin mo na ang dapat na nasa akin. Pagkasabi noon ay isang malakas na puwersang bumalot sa buong bahay. Ngumisi pa si Malu. Bago sumigaw ng napakalakas, naging dahilan yon para mapatakip ng tenga ang dalawa sapagkat kakaiba ang lakas ng tunog nun, nanunuot hanggang kalamnan. Sinundan pa yon ng pagtalsik ng mga kagamitan sa bahay papunta sa kanilang direksyon. Tumama ang ilan sa kanilang ulo, kung kaya magkasunod na nawalan ng malay ang dalawa, habang si Adam naman palihim na pinasok ang kubo ng mag-ama. Doon ay naabutan niyang nakadapa ang matanda. Papaluin na sana niya ito sa ulo nang masalagyo ni Mang Dolfo. Isa kang pangahas! Demonyo kayo! Ngayon alam ko na kung bakit ayaw na ayaw sa inyo ni Manang Ramona. Hayop kayo! Dapat sa inyo mamatay! Nagpapatawa ka ba? Bago mo ako mapatay, uunahin ko na ang babae mo! Kinakabahan si Adam ng mga sandaling yon. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Nang magawi ang kanyang tingin sa labas ng bintana, nakita niya roon si Manang Ramona na sumisenyas. Hindi man niya alam kung totoo ang kanyang nakita, ay sinunod niya ang mga sinabi nito. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang amulet na naiwan ni Flora sa kotse na alam niyang kay Manang Ramona nang galing. Itinaas niya yon. At saka malakas na ibinato sa malaking larawan ni Malu na siyang dinadasalan kanina ng matanda.
Hindi! Ang anak ko! Ang pagbabalik ng anak ko! Tarantado ka! Papatayin kita! Naging maagap si Adam. Sa paglapit ni Mang Dolfo ay sinakto rin niya ang pagpapatama rito sa batok ng kanyang malakas na hampas. Dahil doon ay nawalan ng malay ang matanda. Doon lang dumating ang mga tanod na kanyang pinapunta roon. Habang sa mansyon naman ay wala pa ring malay ang dalawa. At si Malu naman halos mabaliw nang makitang nagiging abo na siya at humahalo sa ihip ng hangin. Hindi! Hindi maaari! Kasabay sa tuluyang paglalaho nito ay ang pagbukas naman ng mga mata ni Flora. Kaagad na inalala niya si Mocha na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Ilang sandali pa ay dumating na ang iba pang mga tanod. Sila ang nagdala sa kanila sa ospital. Simula nang mangyari yon, mas lalo pang nagmahala ng magkasintahan. Mas napalapit din sila kay Mocha. Bago tayo bumalik sa Manila, alam kong gusto niyo munang dumaan kay Manang Ramona. Kaya magpaalam na kayo. Ako na po mauna. Manang Ramona, parang awa niyo na po. Huwag na po kayong magpapakita sa akin ulit. Matatakotin po ako eh. Sa palagay ko, nagpakita lang nun si Manang para balaan kayo sa paparating na panganib. Dahil ganun din ang nangyari sa akin. Tama ka, Han. Kahit sa kabilang buhay ay mahal na mahal tayo ni Manang Ramona. Sayang nga lang at maiksi ang naging pagsasama namin. May sasabihin pa ba kayo kay Manang? Sabihin niyo ng lahat. Kasi baka mapadalang na ang pagdalaw natin sa kanya. Wala naman akong dapat na sabihin eh. Alam kong alam niya ang nararamdaman ko. Me too. Pagkagaling sa sementeryo, bumiyahe na sila pabalik ng Maynila. Ngunit baon naman nila ang ilang alaala mula sa isang taong minahal sila at pinrotektahan. Simula ng araw na yon, hindi na halos mapaghiwalay ang tatlo. Itinrato na rin kapatid ng magkasintahan si Mocha. Habang si Mocha ayaw nang tumanggap ng kahit anong bayad na binibigay nila. Dahil para sa kanya, sapat na ang lahat ng tulong ng mga ito sa kanya. Sa karanasang ito, masasabi kong marami sa atin na kapag ginusto ay ipinipilit. Pero hindi lahat ay maaari mong makuha dahil kahit gaano pa natin kagusto na mangyari ang isang bagay, kung hindi nakalaan ay hindi magaganap. Kagaya na lang ng storya natin ngayon. Sa kagustuhan ni Dolfo na mabuhay ang kanyang anak, ay nakipagkasundo siya sa kalaban ng kabutihan. Kaya gumawa siya ng bagay na mali at nagdala sa kanya sa kapahamakan. Isa pa, ang patay na ay patay na. Lagi nating tatandaan na tanging ang Diyos lang ang may kakayahang magbigay muli sa atin ng buhay at hindi ng kung sino-sino pa. Alalahanin natin na walang hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Hanggang dito na lamang po. Naway nagustuhan niyo ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload na ito nang walang shoutout. Shoutout po kay Lolita Mariano, kay Marco Mejia Enriquez, kay Lorena Marate, kay Jennifer Pepito, hello din po kay Minari Miui, kay Babaeng Mahiwaga, kay Ma'am Joanna Reyes, kay Ma'am Mary Joy Sabaresa, shoutout din po kay Romalyn Concepcion, kay Lalin May, kay Jennifer Oanyo, kay Ma'am Josefina Fuelias, kay Beamski Vlog, at hello din po kay Christian Agoncillo, kay Ma'am Rosa Anrama, kay Lengleng, kay Monet Taningco, kay Malu Hapin. Shoutout din po kay Erica na anak ni Glef Plenel na magbe-birthday po ngayong September 30. Advance happy birthday, Erica! Hello din po kay Bernadette Liantejero, Elma Bufete, kay Michael Gamboa, at sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Lynette Reparado, Ma'am Maria Benitez, kay Aisel Mays na nag-comment po na bawasan po ang background music. Sige po, ayusin po natin yan sa susunod na upload ko po. Hello din po kay Rosalina Bugayon na laging nakikinig sa atin, kay Vivian Baterbonia, Petronilla Balyelos, Leonora Consensino, kay Jackie Lindago, kay Ma'am Lea Gawaran, at sa mga apo niyang sinahana, JD, Audrey, Nico at Sabi. Pati na rin sa mga anak niyang sina Miko at Kate at kay Daddy Alex Reyes. Hello po sa inyo dyan! Hello din po kay Chris Gel Mamado, kay Marco Nanes, kay Kimberly Espanola at kay Chef Lance MBB.
Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan po ninyo sana ulit ang susunod nating upload at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po malaman nyo kung may bagong upload tayo, pindutin lang po ninyo ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Mahihingin din po pala ako sa inyo mga mahal kong listeners. Ipagbigay alam po ninyo sa akin ang mga channel na nagnanakaw ng videos natin at sabay-sabay po natin silang i-report. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.